Yo, what's up mga kaibigan? Nandito na tayo magkwentuhan. Si Luka Doncic ay kilala bilang isa sa mga best players sa NBA ngayon. Kapag uminit nga siya ay kaya niyang gumawa ng kanyang sariling run na tatapos sa isang game. He affects the game in all aspects, kaya naman consistent siya sa usapan ng MVP sa last 3 years. Ganun pa man kung may isang kahinaan man nga si Doncic, ito nga ay ang pagkontrol ng kanyang emosyon. Some may say na iyakin ito. Ang iba naman ay sinasabi na extremely competitive ito kaya naman madali siyang ma-frustrate. Ganun pa man isa nga ito sa mga flaws ni Luka as a basketball player. Madalas nga siya na makasali sa top 5 players na may pinakamadaming technical foul. Kaya naman ang tanong ay makontrol kaya ni Luka ang kanyang emosyon laban sa Minnesota Timberwolves na may napaka-pisikal na depensa. Kung sa OKC nga ay si Lu Dort lang ang pisikal, sa Timberwolves nga ay buong team talaga nila ang handang magharas kay Luka ng 94 feet sa buong 48 minutes ng game. Minsan nga ay nalalayo ang focus ni Luka sa game bagkus na pupunta ito sa paghingi ng foul sa mga officials dahilan upang uminit ang kanyang ulo. At ang pagiging cool ni Luka ay magiging key factor sa series na ito, lalo na kung habang pinipisikal nga siya sa depensa nila McDaniels ay tinatrash talk pa siya ni Anthony Edwards. Dito na nga papasok ang leadership ni Kyrie Irving at kung paano niya dapat mapanatili na ang focus si Doncic ay nasa tamang bagay. Last series nga dahil sa mga injuries sa tuhod, calf, ankle at Achilles at pati na din sa depensa ni Lu Dort ay bumagsak ang stats ni Luka Doncic. Ngayon laban sa number 1 defense ng Minnesota Timberwolves, ilang puntos ba sa palagay nyo may average ng NBA scoring leader ngayong season? Habang si Nikola Jokic naman ay kumbinsido na ang pagkakabuo ng team ng Minnesota Timberwolves ay nakadisenyo upang talunin sila. Pahayag ng 3-time regular season MVP ay may 2 All-Star nga daw ito, may 2 All-NBA Defensive First Team players at andyan din nga daw si Mike Conley, ang pinaka-underrated na player sa NBA ngayon. Binuo nga daw ang team na ito para talunin sila. Well, kung naaalala nyo nga ay ginawan ko ng content na ang bumuo ng team ng Minnesota Timberwolves at ng Denver Nuggets ay iisang tao lamang at yan nga ay si Tim Connelly. Pagdating niya nga sa Minnesota Timberwolves, una niyang ginawa ay trinade ang 5 player at 5 draft pick para kay Rudy Gobert kung saan pinagtawanan siya ng madami. Akala din nga ng madami ay aalis na si Naz Reid sa team na ito, ngunit hindi niya nga ito hinayaan at sinay nga din ito sa isang max contract. 3 big man nga including isang 6 man ang binigyan niya ng max contract, isang bagay na hindi mo madalas makita sa NBA. Alam nga ni Tim Connelly na kailangan niya ng 3 big man upang mapabagsak ang team na binuo niya noon. At kung napanood nyo nga ang series na ito, naging instrumental sa mga panalo ng Minnesota Timberwolves ang rotation nila Towns, Gobert at Reid. Lalo na kapag foul trouble si Karl Anthony Towns na madalas nga mangyari ngayong playoffs. Ganun pa man, eventually ay sosobra nga sila sa cap space dahil mahirap nga kung mag-max contract silang lahat. Lalo na at tiyak nga na aangat din ang sahod ni Jaden McDaniels. May kita nga natin kung hanggang saan naabot ang lineup na ito ng Minnesota Timberwolves. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?